Hello mga ga, ito po yung video sa paggawa po namin ng oven. Pagkatapos po talaga namin gawin yung aming oven, ay sinubukan po talaga namin itong lutuan para po makita talaga namin kung ano pong yung resulta, kung maganda ba yung luto niya. At hindi naman kami binigo sa ginawa po naming oven. Sulit po talaga yung pagod namin. Kaya umpisahan na po natin yan. Sakto naman po na yung lupa na kailangan po namin ay andito lang po sa paligid po ng aming bahay. Or bahay ng aking mga magulang. Bahay ko noon nung bata pa ako. At ito yung mga materials, mga ga na ginamit po namin. Yung makapal po na plain sheet na ito po yung ginagawa pong oven po talaga. Makapal po talaga ito siya. Kailangan po ay makapal kasi kung manipis po ito ay hindi po ito ma-welding. At gumamit lang tayo dito ng angle bar at saka yung kabilya at saka yung welding machine na din. Ayan po yung mga kabilya natin. At nagdala din po kami ng plancha. 4 na piraso lang po itong plancha. Kasi ay balak po talaga namin na lutuan agad pag natapos na namin yung gawa namin na oven. At ang sizes ng ating ginawang pinaka-oven ay 18 by 23. At gagamit lang po tayo ng angle bar para po sa ating frame. Hindi po ako makapag-focus sa pag-video po sa paggawa po ng ating pinaka-oven. Kasi nga ay nag-welding yung apoy ay natakot po ako baka mapasok tayo. Basta alam nyo na yon mga ga, basta yung sinabi ko lang po yung ating mga materials na gagamitin at yung sizes po ng ating pinaka-oven. At binasa lang po ng tubig yung lupa. Ito pong lupa na ito mga ga ay bahay daw po ito ng anay. Ay maganda talaga ito gawin. Halimbawa yung mga kulon, yung mga pwede pong malulutuan. Kasi tumitigas po talaga ito. At saka pag binabasa po ito ay ang lagkit-lagkit po. Parang siminto lang. Pag natuyo na po siya. At maganda talaga daw ito. Sabi po ng mga katiyo-tiyo ko, yung mga matatanda na maganda talaga ito gawin pong oven na yung lulutuan po natin. Ito po yung ginagawa ng pangbingka na lulutuan po ng mga bingka. Umuwi kami talaga mga ga dito sa lupa po na sinilangan ko para po ay mag-DIY oven po tayo. At dahil hindi po tayo dito magtagal kasi ay may bikirip din tayo sa syudad na inaaksikaso kaya ay nagtutulungan po kami. Yung papa ko po yung nag-welding sa ating pinaka-oven at yung asawa ko po yung gumawa nito at ako naman po ay naghahakot po ng lupa. Nagtulong-tulungan lang po talaga kami dito para po madali pong matapos yung ginawa naming oven. Yung trabaho ko dito ay naghahakot ng lupa at saka nagvi-video. Ito mga ga, kailangan po ay may allowance po yung ating ginawa yung mga hollow blocks na para po ay ayan po yung bandang gilid dito po dadaan yung ating init. Ang init ng oven ay dadaan dito sa bandang gilid, sa dalawang bandang gilid at sa likod at papuntang ibabaw. At yung mga bakal na nilagay po natin diyan sa ibabaw ay event lang po talaga natin. Wag lang po yung straight. Para maging hugis curve lang po siya. At dito naman sa ilalim yung ating apoy. Dito po tayo maggatong. At itong bandang gilid mga ga, ayan po ay lalagyan pa yan natin ng hollow blocks para po ay saradong-sarado po talaga. At kung magtatanong kayo mga ga, kung amoy usok ba yung luto po natin dito na tinapay, mga ga, hindi po siya amoy usok kasi nga ay siradong-sirado po ito ha. Bali, lagyan niya natin ng siradong-sirado po na pangtakip. At ang sizes naman dito sa settings po natin na hollow blocks mga ga ay 26 by 32 po itong lapad nito. Bali, gumamit lang po kami dito ng 20 piraso po na hollow blocks. At para hindi naman lumaki yung gastos namin dito ay kahit ano na lang po yung tawag namin dito na ritaso na mga bakal, yung nilagay po namin dito sa ibabaw, yung tawag namin sa amin dito yung bridging po natin. Kahit ano na lang po yung ginamit namin mga ga. At mga ga, sa mga susunod pang gagawin po ng asawa ko dito sa ating DIY oven ay tingnan nyo lang po, okay?
At kailangan po ay patuyuin po natin ito, yung mga lupa na nilagay po natin bago po natin kuhanin yung mga kahoy na mga nilagay po natin. Pero mga ga ay ito ay ginatungan po namin, pinaapuyan po namin para po madali po siyang magtuyo kasi nga ay hindi po kami pwedeng magtagal dito. Kayo mga ga, pag gumawa kayo nito ay hintayin nyo na lang na tumuyo ito. Sayang naman yung gatong namin kaya pinasok na lang namin dito yung aming talaba o yung ating oyster sauce. At ayan na mga ga, tuyo na po yung lupa. Pwede na po natin kuhanin yung mga nilagay po natin na kahoy. Yan mga ga, yung ibabaw nakikita po natin yan, may butas po sa ibabaw. Dito po dadaan yung init at saka yung mga bandang gilid din. Yan na mga ga, patapos na po tayo. May pangtakip na po tayo dito. May ginawa na pong pangtakip yung papa ko. Ayan po, pwede na po natin yung lutuan. Ito po yung ating tinatawag na simburyo po yung tawag sa amin dito. Yung labasan ng usok. At mga ga, pwede talaga natin itong i-finish sa simento, pero kami wala po kaming simento, kaya sa pangalawang balik po namin dito ay lalagyan po namin ito ng simento para makinis din at hindi rin kita yung mga bitak-bitak at para dagdag tibay na rin. At mga ga, kahit ito ay bitak-bitak ito kasi ay pinainitan po namin kahit basa pa, pero ito mga ga ay hindi po talaga ito matatanggal. Ang tibay po talaga nito kahit nakita po natin na nagbitak-bitak yung lupa. At kasi excited na para makita yung resulta ng ating ginawa ay simpre nilutuan na po natin. Pero in fairness ha, yung ating cake dito ay napakaganda po ng alsa, napakaganda po ng luto. Maganda talaga ito, igatong po natin yung uling para wala po kayong makikita na usok at yung mga kahoy na hindi lang po talaga mauusok. At sa ating oven na ito mga gaha ay napapansin po namin na kailangan lang po ay kaunti lang po talaga yung gatong namin kasi ay ang init po talaga ng oven natin. Yung nasasabi ko na mas maganda pa sa gas kasi nga ay ang ganda po talaga ng impact ng init niya ha. Yung kanyang ibabaw ay madali lang po talagang mag golden brown. At saka po ay tansyahin lang po talaga natin yung ating apoy para hindi naman masunog yung ating niluto. Tulad dito yung aming pandesal ha, ay muntikan na talaga pong nasunog. At yung aming cake ay muntikan na din pong nasunog. Kasi nga ay bago nga hindi pa po namin nahanap yung tamang paggatong po natin o yung tamang temperature din ng ating init. O ayan mga gaha, pwede talaga tayo magluto dito sa ating gawa-gawa lang na oven na malambot po na cake. Ayan po, kahit muntika na yung nasunog pero napakalambot yan ha. At ito naman mga ga, yung aming malunggay pandesal ay ito ay inabutan po kami ng burnout. Kahit ay bundok ito, medyo bukid at may duludagat ay meron naman po kaming kuryente dito. Yan, madilim dito sa amin sa bundok, sa bukid. Nag-burn out. Yan, ganda talaga ng luto ng. Yan po ang cake natin. Ang ating pandesal.